Okay, mga ka-aircon tech, mga ka-technician, ito isi-share ko lang yung kung paano mag-convert ng universal control, ayan, sa mga basic aircon. So may nagtatanong lang kasi nito sa akin kung paano daw gamitin or paano mag-convert. Pwede daw ba ito kahit doon sa malalaking aircon? And ito actually pang 1 HP lang yata itong size na ginagamit na ito. Alam niyo ba na pwede itong gamitin kahit na malalaking aircon, kahit na 30 tonner, pwede itong gamitin. So, ayan, papakita natin. So, subscribe na lang, JDL Electronic Service Center. Okay, so sa pagko-convert kasi importante hanapin muna natin yung line ng pan. Ayan. Yung ating high pan, yung ating medium, and yung ating low. Yan, yung tatlo. And alin yung ating common o yung N natin. Yan. So ito, meron naman yung diagram na makikita nyo usually, nakalagay dyan, yung color coding. Kung wala dito yung color coding ng tapping ng mga pan at compressor, pwede nyo naman tingnan yan doon sa mismong fan motor. Nakalagay naman siya doon sa naka-sticker siya. Yan. So, sa ganito ito kasi, kinuha ko na. Yan. So, kinuha ko na yung tatlong low, medium, high. And yung ating common o yung N. Yan. So, ang N natin, ito yung dalawa. Galing doon sa capacitor at galing sa pan. And, importante makuha natin yung linya ng pan ay ng ating compressor. So ito yung compressor natin. Yan. Ayan. So ito, dahil nakuha na naman natin yung linya, ito yung sa compressor nya. Yan, yung kulay red. And yung ating N ay itong kulay white. Ayan. And yung kulay blue. Yan. So pinakamaganda niyan pag samasamahin na kaagad natin para hindi tayo milito, katulad niyan. And yung ating pan. Yan. So ito yung low, medium, high na pan. So pinagsama-sama ko na siya. And yung linya ng ating compressor. Ayan. So may mga nagtatanong, pwede ba daw gamitin yung ganitong board? Pwede bang gamitin sa mga 3 tonner? Ayan. So pwede siyang gamitin sa 3 tonner. Pwede kahit na malalaki, kahit na 30 tonner, pwede siyang paandarin. So ituro natin kung paano. Yan. So, ano naman yan, may mga kasama naman yung diagram, yung mga ganito. Yan. So, madali lang naman ito. Kukunin lang natin ang katulad nito. Nakalagay naman siya dito kung yung high pan, low pan, saka yung ating medium pan. And yung linya ng compressor nandito. So, ayan. Kung pang 1 HP, wala na tayong ibang babaguhin dito. O 1.5, pwede na siya. Pero kung medyo malalaking aircon na mas mataas doon sa ampere nung mga relay natin, so, ganito na lang ang gagawin natin. Okay? So, i-drawing na lang natin. So, kung ito yung board natin, yan. So, yung pan, yan. Kadalasan 1, 2, 3. Ito yung high, medium, and low. Yan. So, high pan, medium pan, and low pan. And, nakalagay doon yung ating com or yung compressor natin. Yan. And, yung line natin, L, saka N. Yan. So, separate naman yung swing kung meron. Optional naman kung gagamit tayo ng swing. Meron naman siya kadalasan. So, katulad nito, meron siyang terminal na kabitan ng swing. Yan. Ngayon, kung gagamitin natin kasi ito sa malalaking unit, kung sabihin na natin 3 tonner, o yan, so 3 PR lang muna ang gagamitin natin. Yung line ng compressor, yan, katulad niyan, kakabit nyo na siya sa magnetic contactor. Yan. So, kung yan yung magnetic contactor natin, yan. Ito yung L1, L2. So, meron naman yung ating magnetic contactor, may line na 220 yan. So, kukunin lang natin yung line ng isa.
connection to compressor. And yung isang line, ito yung N. Yan, kukonect natin din doon sa N na ito. Yan. So magsuswitch na yan. Pag switch ng compressor relay natin, dito, yung relay, mag-on na rin yung magnetic contactor natin. Ayan. So, ito, papunta na ito sa compressor natin. Yan. So, ito na yung comp na 3TR. So, pwede siya. Ngayon, kung 3-phase yan, ganun din. Gagamit lang tayo ng malaking magnetic contactor. So, itatap lang natin ito sa magnetic contactor. Pwede rin. Yan. So, kaya pwede natin itong gamitin kahit doon sa malalaking unit. So, idadaan lang natin, yan, katulad niyan, yung line ng compressor, idadaan lang natin sa magnetic contactor. So, hindi natin sa compressor isusupply ito, yung line ng compressor. Sa magnetic contactor ang papaganda rin natin. Then, yung L1 and L2, yun yung ikakabit natin sa compressor. So, ito naman, nakaseparate naman yan, yung L1, L2, yan, nakakabit na ito sa breaker. Yan, diba? So, breaker. Yan. So, yun yung outdoor breaker natin. Nakahiwalay yung ating magnetic contactor. So, ayan. Magsuswitch lang yung dalawa na yan. Under na yung compressor natin. Sasabay siya sa command ng ating relay. So, sa indoor naman, ganun din. Kung medyo mas matataas yung ampere ng ating pan motor, usually pan motor lang naman ang pina-under nito sa indoor, at saka yung ating swing, pwede nyo rin siyang lagyan ng mas mataas na relay or gumamit din kayo ng magnetic contactor dito sa bawat output niya. Yan. Okay? So, ayan. So, ipakita na natin kung paano natin i-assemble doon sa unit. Yan. So, kahit na malaki yung ating gagamitan ng unit, pwede siya. Yan. Katulad yan. Dadaan lang naman siya sa magnetic contactor eh. Ito. Pag dumaan na magnetic contactor, isuswitch lang yung magnetic contactor. Yun na yung magiging supply ng compressor natin. Yan. So, tingnan lang natin kung ilang ampere yung magnetic contactor natin. So, makikita nyo naman doon sa relay kung kaya niyang i-switch on. Kung hindi kayang i-switch on ng relay at masusunog yung relay natin na mataas ang amperahe ng ating magnetic contactor, yung pinaka-supply ng magnetic contactor natin. So, gumamit ka ng isang relay pa ulit na mas mataas na isuswitch nitong ating relay dito bago pumasok do sa magnetic contactor. So, ayun. Ganun lang ang conversion. Medyo madali lang do sa mga malalaking unit. So, sa basic aircon lang po ito ha. Hindi sa inverter. Yan. Okay? So, ganun lang kasimple. And, ito. Papakita natin kung paano natin gagawin. Okay? So, ayan, nakuha natin. Ito yung low, yung una. And, ito yan, yung kulay blue ang low pan natin. So, ayan, naka-terminal na lang siya. Napakasimple ng ikabit. Ito yung medium. Yan. And, ito yung high pan. Yan. And yung line ng compressor, may nakasulat naman yan dyan, comp, dito sa loob. So, ito na, naisiwalay ko na yung compressor. So, compressor, ayan. So, itatap na lang natin yung sa relay. Okay? And yung dalawang line natin, ito, yung galing dito sa ating outlet, plug. Ayan. Okay? So, ito na yon yung dalawa. Nakaslagay naman dyan N at saka L. Okay. Ayan. So, ang problema natin ngayon, walang terminal yung ating ayan. So, kulang ng terminal. So, wala tayong terminal ng pinaka-N natin. So, ayan. Ito yung tatlong line ng N. Ay yung galing sa pan. Ito yung N na galing sa compressor. So, ikakat na lang natin ito. Yan. So, tulad nito. Putulin na lang natin. And pagsasamahin na lang natin siya sa linya.
Yan. So ito. And kukunin nyo yung N dito. Nakasulat naman yan dito. Hindi kayo maliligaw. May nakaslagay na N. So ito yung white. Yung ginamit ko yung N. And ito yung N ng pan. Yung kulay puti. Yung blue. Ito yung N ng compressor. Yan. So itatap na lang natin yan dito. Yan. Tulad nito. Yan. So, tinanggal ko muna and ilulusot ko siya dun sa socket ay sa rubber niya. Ayan. Okay. And dito natin siya itatap. Yun. Para mag-isang terminal na lang siya. Yan. So, saglit, ihihinang na lang natin ito or solder natin. Kung hindi naman, lagyan nyo na lang ng tape dito. Yan, pwede naman siya. Basta make sure na hindi maglo-loose. Pero ito, ginagawa ko, inihihinang ko na siya dito. Okay? Yan. So, sinolder ko na lang siya para sigurado ako na hindi naglo-loose. Ayun. Okay. And saka ko ito ilalagay. Yan. So ganito lang kasimple. So pinagsama-sama kayong tatlong N na. Ayan, katulad nito kasi kulang yung socket para doon. So pwede sana kung yung capacitor natin ay 4 yung saksakan, pwede na siya, magkakasama siya doon. So ito kasi dalawa lang yung ginamit. So pinagsama ko yung dalawa dito. Ayan. And ayan na, pa-plug na lang natin doon sa N. Ayan. So tapos na yung ating low, medium and high pan. Ayun. Ito. And yung linya ng compressor natin, ayan, yung kulay red. Ayan, so madali naman makita yan. And may diagram naman, katulad nito. Ayan. So madali naman siyang masundan. Okay? So, ayan, okay na. And testing na lang natin kung aandar na siya. So, ayan, ito na yung ating i-convert. Ayan, so ito yung pinaka-control niya. Ayan, and ito yung board natin. And ayan, so kakabit na lang natin yon dito sa harapan. Yun. Ayan, so umandar na. Ayan, umandar na yung pan natin. Antayin na lang natin mag-start yung compressor. So may delay din siya, parang nasa 3 minutes din yung delay ng ating compressor, yung ginagamit na universal board. Ayan, so antayin natin na 3 minutes na delay bago mag-start yung compressor. Ayan, so okay na, and i-assemble ko na lang yung unit. Ayan, so madali lang naman, kaya pwede siyang gamitin kahit dun sa malalaking unit. Actually na-try na namin ito dun sa hanggang 5 tonner pa lang naman namin sinubukan. Pwede siya. So supply lang naman ng magnetic contactor, kasi magnetic contactor noon yung supply na 220 para mag-switch on. So medyo mababa ang ampere lang naman noon, hindi naman siya maabot ng 30. Yung relay kasi nito 30 ampere, kaya pwede pa siyang gamitin. Pero kung gagamit tayo ng mas malalaki at malalaking magnetic contactor, basta hindi siya lalampas ng 30 ampere, pwede nyo siyang gamitin. So magnetic contactor ang titingnan nyo ng ampere niya, kung ilan yung amperahin ng supply ng magnetic contactor. So doon sa switch kasi matataas na ang ampere nun. So hanapin nyo yung supply, kung ilang ampere lang yung supply niya. So kadalasan naman yan, nasa 20 ampere lang yung pinaka-supply nung ating magnetic contactor. Yan. So pwede natin gamitin. And dun sa pan naman, kadalasan kaya naman dahil 30 ampere din yung kadalasang relay nito dun sa
pinaka indoor fan natin. Yun. So yung outdoor fan naman magkasama na yun sa compressor, saka magkasama na dun sa under na compressor at yung ating outdoor fan. So hindi na tayo magkakaproblema sa outdoor. Yun. So madali lang. Okay, so assemble ko na lang. So ayan, lalagay na natin yung cover niya. Yan. And ayan, maliit lang naman yung board kaya saktong-sakto siya dito sa lalagyan niya. Yan. So ang pwesto niya, mas maganda kung nakatagilid din siya dito. Para kahit na matapunan siya ng tubig kapag ka nililinis, so yung tubig aagos sa baba kaysa doon sa ipwesto natin ng, huwag niyo po pwesto ng nakatihaya. Yan. Katulad nito kung nakaganyan. So huwag niyo siya ipopwesto ng nakatihaya. Pag nagkabit kayo ng board, laging nakatagilid na ganito. Ayan. So pasok naman siya dito. Tulad nito. Yan. So tanggalin ko na itong pinakalock na ito. Ayan. So pwede na siyang lagyan na lang ng screw dito. Or ayan, basta ang posisyon niya nakatagilid. Ha? Huwag kayong magkakabit ng board na nakaganito. Ayan. Para kahit matapunan o mapatakan siya ng tubig sa ibabaw, so hindi siya maiipon. Kung natapunan ng tubig na nakatagilid, yung tubig nyo bababa lang siya. Ayan. So aagos siya pababa. Kaya pinapapwesto natin siya ng nakatagilid. Ayan, katulad nito ang pinabit natin. Ayan. So kung transformer type kasi ang ginamit nung i-convert nyo, katulad nito, 12 volts lang naman ito yung ginagamit niya. Para hindi na kayo magpwesto dito, ito kasi yung original niya na nakakabit. So ito na rin yung gagamitin ko dahil may saktong lalagyan na siya dito. So tatanggalin ko yung original niya, ay yung original na nakakabit dito sa pinang-convert natin. So ito yan, oh. So tatanggalin ko na siya. Ang gagamitin ko yung original transformer ng aircon mismo, yung supply. Dahil may sakto na siyang lalagyan dito. Yan, oh. Pupwesto na lang siya dito. Yan. So yan, oh. So sakto na siya. And yung sakit naman sakto din, tulad niyan. So isasakit na lang natin. Yan. And ayun. So palagyan na lang natin ito ng pwedeng itornilyo or pwede na rin idikit lang kahit double adhesive, pero mas maganda kung nakatornilyo dito. Yan. And ito na yung ating pinaka control. Yung sa swing naman niya, ito meron siyang lalagyan talaga na ito. Meron siyang socket para sa swing. Yun. So saktong-sakto siya dito. Yan. So hindi kasi relay type, maliit na motor yung ginamit niya para doon sa swing. And kung ang swing naman niya ay 220, meron siyang isang nakalagay pa dito na option para doon sa relay natin. Ay relay para sa swing. Yan, may nakalagay naman siya. So optional naman siya. So katulad nito, meron siyang lalagyan na nung maliit na motor. So yung socket, ayan, oh, sakto na siya. Yan, kaya wala na tayong ibang babaguhin. And yung ating pinaka thermostat o yung thermostat sensor or room temperature sensor, ayan na. And ito. So ito kasi yung panel natin. And ayan, didikit na lang siya dito. Okay. Bunutin ko muna siya. And dito ko siguro ito yung nakita kong medyo magandang kabitan. So ayan. So dito ko na siya bubutasin. Manipis lang naman ito na cover.
yung sa ibabaw na to. So ayan o, para mailusot lang natin yung wire. Ayan. And ilulusot na lang to. Ayun. Then ito, may pandikit siya. Ayan. Okay, so dinikit ko na lang siya and balikan natin. Ito, yung thermostat ay yung pinaka room temperature sensor. Ayan, so ikot natin ang isa. Ground. Okay, so lagyan ko lang ng tornilyo ito. So ganito lang kabilis gawin yung pagko-convert natin. Ayan, basta ang importante lang ma-separate nyo kaagad yung ating pan. Ayan, katulad ng ginawa ko, inalam ko muna ang lahat ng linya ng pan, yung linya ng compressor at yung pinaka N line natin. Ayan, so para lang mabilis gawin and para hindi na tayo malito. Ayan, so importante makuha at malagyan natin ng mga marking kung alin para pag itinap natin dito sa ating board. Ayan, so yan, dito ko siya pinwesto. Yan. So, para pag nakapasok yung ating casing niya, nakatagilid siya. Yan. Okay na. Ito natin ipasok. Yan. And ito, sakto na siya. Yung pinaka thermostat natin. Ito. Okay, so ikot natin yung isa. Yun. Ayos. And yan. Hey. So yung board kasi pala niya, kaya kinonvert na, pinakonvert na lang nila. Yung sira niya, yung system IC. Ito. Sira na yung pinaka-system. Kaya ini-option na conversion na lang ang gagawin. Yan. So ganito. Meron naman sana tayong ma-order na board. And ayan. So mas ginusto ng customer kasi na conversion na lang. Ayan. So hindi na tayo nagpalit. Hindi na rin natin total na ni-repair ito. So okay na. Ito na. Try na lang natin kung okay at aandar na siya ng diretso. Ayan, okay na yung ating kinonvert and ayan, mandar na rin yung ating compressor.
Ayan. So may ilaw siya, indicator na kulay green dito, hindi lang gaano makita pag nagrarun na yung compressor niya. And meron din siyang button na service switch ito. So pwede mo siyang patayin at buhayin dito. And ito yung kanyang pinaka-remote control. So okay na. And dun sa nagtanong pala nito, ayan, ito na. Nalibas na natin kung paano gamitin. So napakasimple lang naman gawin. Susundan lang natin yung may diagram na naman nakakabit doon kasama na ganito. So madali lang siyang sundan. So basic lang ng pagkakabit. Okay? So sana may natutunan tayo kahit paano. And ayan, okay. Thank you.